missional intercessions, wise conduct toward outsiders, and gracious speech. Kung iniisip po ninyo na ang inyong pagiging born again ay walang resulta dapat na aktual, na nakikita, na visible, nagkakamali kayo. Ang isang tunay na born again, na nakasentro ang buhay kay Kristo, magkakaroon ng pagnanais na manalangin. Hindi po ito kinakailangang ituro kung kayo ay pinananahanan ng banal na Espiritu ng Diyos. Magiging natural ito na uusbong sa inyong kaluluwa, na naisin yung makipagniig sa Panginoon palagi. Pero alam niyo, marami sa ating mga simbahan, dahil sanay na tayo doon sa prayer meeting, akala natin yung corporate prayer ay pwedeng pampalit sa ating mga individual passionate time with the Lord. Isang matinding pagkakamali, mga kapatid. Posible na mag-attend ka ng prayer meeting Monday hanggang Friday and still you don't have a good relationship with your Father. Now, Paul concluded his exhortations concerning Christian living with instructions about relationships. Sa dinami-dami naman ng mga tatalakayin ni Pablo, mga relasyon. Bakit? Ito ang konteksto ng ating buhay Kristiyano. Hindi ka pwedeng lumago sa iyong buhay Kristiyano kung wala kang maayos na relasyon sa iyong pamilya. Kung may asawa ka, sa iyong asawa. Kung ikaw ay anak, sa iyong mga magulang. Niloloko mo lang ang sarili mo kung iniisip mong mahusay kang Kristiyano kung wala kang tamang relasyon sa iyong mga kapamilya. Doon nag-uumpisa ang pagiging Kristiyano natin, mga kapatid. You can tell if you are a true believer as you look at how you relate to your spouse, how you respond to your parents, how you obey them. Now, Paul wanted to impress their importance on his readers. Ito mga relationships na ito, kaya naman binigdil niya. Now, the immediately preceding paragraph, chapter 3 verse 18 up to chapter 4 verse 1, consisted of a series of special appeals based on the several relationships in the Christian household. Talagang household ang konteksto, mga kapatid. Ang totoo niyan, kung matatag ang mga pamilya ng mga Kristiyano, magiging matatag din ang iglesia. Pag palpak yung mga pamilya, palpak din yung iglesia. At kung mapapansin niyo sa loob ng 30 taon kong pagpapastor, usually yung mga may problema sa mga asawa, yun ang nagiging problema din ng iglesia. Wives who fail to submit to their husbands. Husbands who fail to love their wives. Children who fail to obey their parents. Yan ang pinag-uugatan ng mga gulo sa church, mga kapatid. Sila yung mga gumagawa ng kontrobersya, gumagawa ng mga slanderous accusations. Kaya nga dito sa aklat ng mga taga-Kolosas, nilinaw ni Pablo na ang konteksto ng inyong buhay Kristiyano ang inyong pamilya. Mga kapatid, nakikiusap po ako sa inyo. Nagmamakaawa. Bigdilin ninyo ang inyong pamilya. Hindi kayo magiging mahusay at matagumpay na Kristiyano kung sa loob ng inyong tahanan ay hindi kayo epektibo. Doon nag-uumpisa ang lahat, mga kapatid. Now, as Paul began to draw his letter to a close, Paul turned his focus back to the church. Ang naging focus niya ng sunod-sunod na mga mensahe natin nakarang mga linggo tungkol sa pamilya. Pero dito, mapapansin ninyo, binalik ni Pablo yung kanyang interes sa iglesia. Paul turned his focus back to the church as a whole, reminding the Colossians of their corporate responsibilities. Now, what are those corporate responsibilities? Please take note, most of what he says relates to the personal devotional life. Binasa natin yung teksto from verses 2 to 5. Makikita niyo dyan about personal devotional life. But the section closes with an appeal for wise behavior toward non-believers in verses 5 to 6. Bakit ganon? Kasi yung husay ninyo na magbigay ng patotoo sa mga hindi mananampalataya, nag-uugat din sa inyong personal na buhay sa harapan ng ating Panginoon. Huwag niyong pagbintangan ang inyong mga manggagawa na hindi kumikilos ng sapat at tama
Dahil ang bawat isa sa atin, inutusan ng Diyos to make disciples of all the nations. Now, if you don't have a good relationship with the Father, if you do not have a strong prayer life, believe me, your testimony and witnessing will be weak as well. Yan ang dahilan kung bakit may mga Kristiyano 5 years, 10 years, 15 years na sa church, pero walang mga nadadalang mga Kristiyano sa simbahan. Kung magdala man, hindi tupa ang dinadala, kambing. Kaya nanunuwag ng mga taong nandun. At minsan sa sobrang himbing ng tulog, pag nagpipreach si pastor, talagang nanunuwag. Kulang na lang talaga sungay sa kanyang himbing. Now the prohibitions, the injunctions given by Paul in this paragraph touch on the two extremes of life. The hidden life of prayer and the outward busy life of the marketplace and the street. Kasi ang pundasyon mo yung prayer life mo, pero yung prayer life mo dapat dinadala mo saan? Logical place nito. Ano yon? Yung marketplace. Gagawin ng Diyos na matatag ang iyong spiritualidad. Palalaguin ka ng Panginoon sa iyong pananampalataya, pero dapat kang maging kapakipakinabang. Instrumento ng pagpapahayag ng kanyang ebanghelyo. Yan ang katotohanan mga kapatid. Kaya nga kung wala kang interes magpagamit sa Diyos, kahit nagpe-pray ka pa, mapapansin mo, hindi ka nagmamature. Kasi wala kang readiness to obey the Lord. Ang ating outline ngayong umaga ay binubuo ng 4 na sangay. Point number 1, always pray steadfastly with gratitude toward God. Verse 2. Point number 2, be missional in your intercessions for pastors and preachers. Number 3, conduct yourselves wisely and witness for Christ opportunely. Verse 5. And finally, discourse with grace and sense, ready to defend the faith. Verse 6. Sa ating pong pagbubulay-bulay, sa ating soul-searching questions, ito po yung mga katanungan gusto kong maiwan sa laylayan ng inyong kaisipan habang tayo nagtatalakay. How can we keep ourselves fully awake and alert in prayer? Nasubukan nyo na ba nagpe-pray kayo pero hindi na kayo nakapag-amen kasi natulog na kayo? Nasubukan nyo na ba yan? Parang mga babanal ng mga tao dito, ayaw umamin. Of course, we all experience that. Now, what practical techniques help us remain watchful and thankful during our quiet time with the Lord? Anong mga mabibisang mga payo o mga teknik ang pwede natin gawin para manatili tayong gising, para manatili tayong interesado sa panalangin, mga kapatid? Yung bang tipong hindi ka lang nananalangin dahil pinipilit ka ng nanay mo o ng tatay mo. Talagang nag-uumapaw sa puso mo ang pagdanais na makipagniig kay Kristo. Paano yun mangyayari? Ikalawa, how can we be involved in the work of those who serve the Lord in the ministry? O sasabihin mo sa akin, member lang po ako, pastor, hindi ako pwedeng ma-involve. But you can pray for your pastors. You can pray for your workers. Instead of acting like an audience, you might as well participate in what God is doing. Umaawit tayo kung ayaw mong umawit dahil boses. Sasabihin ko sana palaka, pero baka may masaktan. Sinabi ko na rin, diba? Talagang ayaw mong umawit, at least mag-pray ka man lang para dun sa song leader. Kung talagang puyat ka, hindi ka nakatulog kagabi, at least naman ipag-pray mo yung preacher kung hindi ka makapag-concentrate. And now, what benefits do we derive from interceding for our pastors and missionaries? Mga kapatid, makinig kayo maigi. Oras na magkaroon kayo ng habit na ipag-pray si Pastor Joey, ibig sabihin, aktibo kayong kalahok sa ministry niya. Dagdagan nyo na rin ng konti, love-givean nyo na rin siya, pero yung panalangin pa lang ay kalahok na kayo sa kanyang ministry, mga kapatid. Kaya nga minumungkahin natin, maging aktibo kayong kalahok. Pag nagpipreach yung pastor ninyo, huwag lang kayong umupo. Be prayerful. Be present before God. Engage the Lord. Ask the Lord to move mountains. Ask the Lord to speak to your heart. Ask the Lord to break bondages in your life. But please participate.
Hindi ka audience dito. You are a worshiper. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are a worshiper. Very good. Kasi baka mamaya nakakalimot tayo eh. We are worshipers. Hindi tayo audience. In fact, we only have one audience here. We have an audience of one, and that one person is our Lord Christ. Now, how does an open door for the gospel message look like? Ano bang itsura pag bukas ang mga tao sa Ebanghelyo? Anong dating? Anong inaasahan nating makita? What are the signs of an opportune time to preach the gospel? May mga pagkakataon kahit ang husay-husay mong bumitiw ng salita ng Diyos, parang walang gusto mag-accept. Posible kaya you're preaching on followed ground? Ikaw ay nandun sa lugar na tuyot na lupa na hindi handa ang mga tao. Anong dapat mong gawin? Hindi kaya dapat mo munang irigasyonan, basain yung tuyong lupa ng mas marami pang panalangin para maging epektibo ang salita ng Diyos. Huwag kayong mag-preach sa mga kambing. Yung preaching para sa mga tupa. Do not throw your pearls before swine. Please. Preach only when you are given by the Lord a go signal, because people are willing to listen. And people are being called by the Lord to accept the gospel of Christ. Ano bang itsura ng opportune time? May mga kamag-anak kayo. May mga klase kayo, ka-opisina, na kahit na anong gawin ninyong patotoo, parang hindi yata mag-accept to, Pastor. Ba? Maghintay ka lang, huwag kang sumuko sa panalangin. Darating at darating din yun. Eh yung misis ko nga, hindi niya akalaing magiging born again ako eh. Pero na-born again din. Naging pastor pa. Eh kung makilala nyo lang ako nung araw, hindi kayo maniniwalang pwede ako maging pastor. I was perhaps the worst of sinners, mga kapatid. But then the Lord is a redeeming God. A redeeming God. Ano bang itsura ng opportune time? Ano bang makikita mo pag handa ang mga taong makinig sa Ebanghelyo? Ika-apat, what are the characteristics of a Christ-centered discourse? Pag nag-uusap-usap tayo, pag nagkwentuhan, kahit hindi kayo nag-evangelize, kahit hindi kayo nag-preach, kwentuhan lang sa loob ng McDonald's, anong itsura ng isang Christ-centered discourse? Isang Christ-centered speech. And please ask yourself, how salty has your speech been lately? May lasa ba ang iyong mga salita? Nakaka-bless ka ba? O tuwing bumubukas ang bibig mo, natitisod ang lahat, kasi lahat na lang ng mga masasakit na salita at mapaghusgang salita ay lumalabas sa iyo. How salty has your speech been lately? What truths regarding apologetics can we learn from our text? Kasi ang sabi ni Pablo, dapat may kahandaan daw tayong bigyang paliwanag ang ating pananampalataya. Kayo po sa inyong kinaupuan, kaya nyo bang ibigay yung ABC ng salvation? Kung napansin ninyo, yung outline natin ngayon, ABC din yun. Ha? Kaya point number 1, letter A, always pray steadfastly with gratitude toward God. Always pray steadfastly with gratitude toward God. Anong sabi ni Paul? Continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving. Continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving. Mga kapatid, one of the most important aspects of Christ-centered communication is a persisting, progressing, and persevering prayer. Hindi ko kayo gino-joke. Hindi natural sa inyong manalangin. Hindi. Kaya nga tuwing nananalangin kayo, nakakaramdam kayo ng antok. Tuwing nananalangin kayo, naisip ninyo, natanggal ko ba yung pagkakasaksak ng plancha? Tuwing nananalangin kayo, naisip niyo yung mga problema sa opisina, problema sa bahay, ubos na ang bigas, wala nang makakain yung aso. Kung ano nung iniisip mo. Napansin mo ba, bakit ganon? Kasi ang panalangin ay hindi likas at natural sa iyo. Yun yung katotohanan. That is why the Word of God is clear. You need to persist. You need to persist. Ibig sabihin, harangan ka man ng sibat,
humadlang man ang napakaraming mga tao sa iyo, magpatuloy ka, kapatid. Bakit? Bagamat merong difficulty, ito ang tamang gawin. Ito ang tamang gawin. Magbabad sa presensya ng Panginoon. Manatili sa spirito ng panalangin. At dapat yung panalangin natin progressing. Ano bang ibig sabihin nito? Abay, nung bago kang Kristiyano, nagpe-pray ka, hindi ka makatiis ng ng 2 minutes. Ngayon naman, 5 years ka na, nakaka 5 minutes ka na. Wow, bongga. 5 years, 5 minutes yung prayer, no? Ha? Natatagalan mo na. At dahil nagpro-progress ka sa panalangin, hindi lang palaging I, me, and myself ang laman ng prayer mo. Natututo ka na rin manalangin ng kalooban ng Diyos. Alam nyo, maraming mga Kristiyano nalilito sa kung anong panalangin. Akala nila ang panalangin ay essentially paghingi mula sa Diyos. Paghingi ng blessing kay Lord. Mga kapatid, ang panalangin ay hindi emergency equipment para lumapit sa Diyos pag may pangangailangan ka. Ang panalangin ay inutos ng Panginoon kasi paraan niya yan para makipagniig sa atin. It's a form of fellowshipping with the Lord your God, your Redeemer, your King, your Father. Hindi yan for special occasion. Hindi yan when there is a need. You pray why? Because you belong to Him. You pray why? Because He is inhabiting your heart this very moment. You pray because you can never survive without Him. That's the reality. Unfortunately, sanay na sanay tayong mag-survive, mag-exist, nang hindi lumalakad sa kalooban ng Panginoon, na hindi nakikipagniig, nakikipag-usap sa Kanya. Pero imaginein mo naman kung mahal na mahal ka ni Lord, sapat para ibigay ang buhay niya para sa iyo, ano kayang nararamdaman niya pag dinededma mo siya? Nasubukan niyo na ba yon? Nagmahal kayo ng labis, pero ayaw kayong kausapin ang mahal niyo. Ang tawag dyan, nagtatampong bukid. Diba? Nasubukan niyo na ba yun? Di ba ang saklap naman? Lalo na kung yung kinagagalit niya, malinaw naman sa isip mo na ginawa mo para sa ikabubuti niya. Pero wala galit siya Bakit siya galit? Gusto niya At habang kinakausap mo, parang kang wala lang. Wow, ang sakit, mga kapatid. Alam niyo ba yun ang ginagawa natin kay Lord? Pag tayo gumigising sa umaga, nagpapatuloy sa almusal, pumapasok sa opisina o sa eskwela na hindi man lang nakipag-usap sa Kanya. How dare you neglect your time with Him who gave His life for you? Alam niyo, wala namang ibang nagmahal sa inyo katulad niya. Siguro mahal kayo ni Pastor Joey, pero huwag niyong hilingin sa Kanya na ialay niya ang buhay niya para sa iyo. Sasabihin niya, ano kayo, swerte? Ano kayo sinaswerte? Pero si Lord, buong puso niyang binigay yung buhay niya para sa bawat isa sa atin. Tapos yun ang mapapala niya, deadma. Di ba ang saklap? Alam niyo, lalong masakit pag dinededma ka ng taong minamahal mo ng labis. Papaalalahanan ko lang kayo, minamahal kayo ng labis ng ating Panginoon. Huwag niyo namang saktan ang damdamin ng Diyos. Huwag na huwag po. Sa magandang balita, Biblia, ang sabi ni Pablo, maging matyaga kayo sa panalangin. Laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, please listen and listen well. Etong admonition ni Paul sa tekstong ating binasa, para sa mga taga-Colosas, it's for them to continue steadfastly in prayer. Paul reminds them about the central significance of prayer in their lives as followers of Christ. Central ang significance ng prayer.
Walang ibang activity ang Kristiyano mas mahalaga pa kaysa dito. Ang panalangin, mga kapatid. Sasabihin ko, Pastor, mas mahalaga po yung worship. Mga kapatid, essentially, as you worship the Lord, you are fellowshipping with Him. Ba? You are praying to Him through songs. But you are still enjoying His presence. Ganun naman yung prayer eh. Now, the phrase continues steadfastly is actually a single word in Greek. Proskarterete. Sabihin nyo nga, proskarterete. Galing niya naman mag-pronounce, eksaktong-eksakto, para kayong mga, para kayong mga Griego. Ang ibig sabihin ng verb na yan, magpatuloy ng merong pagsisikap. To continue steadfastly. It's a single word. It's the main verb in the sentence. Ito yung main verb. It is a command for a continuing action. Why? It is in the imperative mood and the present tense. Dahil ang Bible po ay literature, inuunawa natin ito sa pamamagitan ng rules ng grammar. Pag nagbabasa kayo ng teksto, hinahanap nyo yung pandiwa, yung verb. At pag nakita nyo yung pandiwa, yung verb, titignan nyo kung anong tense. Past, present, future. Kasi may mga implikasyon. Titignan nyo yung mood. Ang mood nitong verb na to, imperative. Ibig sabihin, hindi siya nagmamakaawa, hindi siya nakikiusap, nag-uutos siya bilang apostol ng Diyos. With all the authority of Jesus Christ, Paul is commanding the Colossians and extending to us, commanding us to continue steadfastly in prayer. This is a command for a continuing action. Mga kapatid, ang panalangin, hindi dapat tinatapos. Pastor, ang ibig mong sabihin, nag-amen na tayo dun sa prayer, nag-closing prayer na tayo. Yung prayer na binabanggit kasi ni Pablo dito, yung personal prayer, ang attribute nito, unceasingly. Hindi nagwawakas, nagpapatuloy. Anong klaseng prayer yan, Pastor? Ang haba-haba. Opo. Ito yung panalangin, ina-acknowledge mo ang presence ng Diyos. Ina-acknowledge mo kung sino siya. Mga kapatid, listen and listen well. When you pray, you're actually acknowledging that God is omnipresent. That He is here right now as we pray. When you pray, you're acknowledging that He is omniscient. Although you are praying in Kapampangan or in Tagalog, the Lord understands you. Alam mo naman na siya ay Hudyo, hindi ba? Ang salita niya ay Aramaic at saka Hebrew. Pero naintindihan ka niya, bakit? He's omniscient. But more than that, you are praying to Him, bakit? Alam mong sasagot siya at kaya niyang tugunan ang mga hinihiling mo. It's an acknowledgement of His what? Omnipotence. At dahil nagtitiwala ka sa kung ano man ang isasagot ng Diyos sa iyo, you're actually entrusting your heart to His what? Sovereign love and grace. So pag nananalangin ka, it's an acknowledgement of who God is. His omnipresence, His omniscience, His omnipotence, and His absolute sovereignty, mga kapatid. Ayan yung apat na attributes ng Diyos na hindi mo pwedeng kalimutan. Mga omni characteristics na yan, mga kapatid. Yun ang prayer. Ngayon kung kayo nananalangin, tapos nagtatanong pa kayo, nadinig kaya ni Lord? Nagsayang lang kayo ng oras, hindi pa nalangin ang tawag doon tula. Kasi yung tunay na nanalangin, malinaw sa kanyang isip at puso, nagtitiwala siya na dinig ng Diyos. Maski yung mga panalangin, hindi man lang lumabas sa labi. The Lord can communicate to your heart. Now, the phrase being watchful literally means keeping awake. It indicates constant spiritual alertness. Therefore, Christians must be watchful and active in prayer, alive in the fullest sense and never careless, never mechanical, never dull and heavy. With thanksgiving, this phrase refers to the spirit in which prayers should be offered. So pag tayo nananalangin, ano dapat ang attitude? Laging mapagpasalamat. Pastor, ba't ako magpapasalamat? Di pa nga dumarating yung prayer ko. Nananalangin ako ng kotse, yung red. Hindi pa dumarating yung blue pa lang. Talaga namang, lakas pa naman kay Lord. Di
Di ba? Kahit hindi pa dumarating yung prayer mo, alam mong dininig ka ng Panginoon, ang attitude mo ay ano? Mapagpasalamat na. Always with thanksgiving, mga kapatid. Kaya nga ang sabi ni Paul sa Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. Mga kapatid, listen and listen well. Open your mind and your heart to me. I really believe, thanksgiving is the key to a steadfast, watchful, and continuing prayer. Gratitude is the power behind every persevering prayer. Maniwala ka sa akin, mananatili kang gising sa panalangin, mananatili kang alerto sa panalangin, kung meron kang mga hatid-hatid na pasasalamat sa Kanya dahil alam mo na naging mabuti ang Diyos sa iyo. At kung hindi nyo nakikitang mabuti ang Diyos, ibig lang sabihin, hindi kayo marunong magbilang. Dahil kulang ang mga kamay ninyo para bilangin ang mga kabutihan niya sa oras-oras at araw-araw. Mga kapatid, I believe thanksgiving is the key to a steadfast, watchful, and continuing prayer. Gratitude is the power behind every persevering prayer. Why? It brings joy and assurance to a praying child of God. When you allow gratitude to infill your heart, you know what will follow? The joy of the Lord will be your strength. You will be infilled with the joy of the Lord. And you will also be filled with assurance. Katiyakan ng presensya at kapangyarihan ng Diyos. Pero mga kapatid, paalala lang. Prayer is an important spiritual discipline from which everything can easily distract and deflect us. Napakadaling maistorbo sa panalangin, mga kapatid. And so we will fail in our prayer life unless we develop persistence and perseverance in prayer. Prayer is a discipline that requires concentration, determination, and focus. Pero alam niyo, hindi ako magsasawang kulitin kayo dito. Kasi oras na magkaroon tayo ng powerful, mighty prayer life, ay hindi na kayo magkakasya sa bulwagang ito. Maniwala kayo sa akin. Within 2 years' time, you will have to move to a bigger place because your testimony, your witnessing will be unstoppable. Believe me, the key is a strong prayer life of each believer. Now, please take note, mga kapatid. Prayer prepares us for whatever we may face. Prayer prepares us for whatever we may face. It prepares us for ministry. It empowers us against anxiety and protects us against temptations from the enemy. That's how powerful prayer is. In fact, everything we do, we must immerse in prayer diligently. That is why everything we do, mga kapatid, we need to continue in prayer steadfastly. Kailangan tayo magpatuloy sa panalangin. Prayer is not just a communication system for emergencies, as I mentioned a while ago. God intends prayer as a method of constant fellowship with Himself. God's way of fellowshipping with you, yan po yung prayer. God wants us to persist in prayer no matter what may come our way. And because of this, God sustains our prayer life by His precious and profitable promises. Gusto niyo po maging makapangyarihan ng inyong mga panalangin? Mga kapatid, alam niyo kung anong technique? Actually, simple lang. Ang ipanalangin ninyo, yung mga ipinangako ng Diyos. Always pray according to God's promises. Bakit ko sinasabi ito? Kasi ang mga pinangako niya, siguradong tutuparin niya, mga kapatid.
Tiyak yun. Ang mga pangako niya, siguradong tutuparin niya. Kaya kung gusto nyong maging makapangyarihan sa panalangin, buksan ninyo mga pahina ng Biblia ninyo. Alamin ninyo ang mga pangako ng Diyos sa isang Kristiyanong katulad ninyo. And claim those promises one by one, and you will begin to understand how powerful the Lord is through your prayer life. Pray diligently, mga kapatid. Everything we do must be immersed in prayer. God wants us to persist in prayer. Now, prayer is an important expression of faith in God. An important expression of faith in God. When we pray, we acknowledge His attributes. That's why all true believers must take prayer seriously and earnestly. Like a tower watchman standing on guard against the enemy, we must stay alert in prayer. Para kayong mga sundalo na nag-aabang, nagbabantay sa tore ng kastilyo ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, huwag niyo namang tulugan ang assignment ninyo. Utang na loob. Diba? And please listen and listen well. A Christian who is clothed with the full armor of God, Ephesians 6:11-17. A Christian who is clothed with the full armor of God, but neglects his prayer life, Ephesians 6:18, is like a lone frontline soldier armed with the best weapons and technology and protective gear, but who has no communication with his command center. Such kinds of soldiers will not last very long in the heat of the battle. Dahil hindi ka naman designed para maging lone ranger. Like frontline soldiers, we are to desire the support system of God. Like frontline soldiers, we all need the superior firepower of air support from our command center. Prayer is our lifeline with Christ, our commander. Prayer is our lifeline with Christ, our commander. Alam nyo, napapahilig akong manood ng mga gera-gera, natutuwa ako. Pag yung mga sundalo pumapasok sa kaaway, full battle gear, pati yung mga suot nilang mga jacket, hindi tinatabla ng bala, ang ganda. Pero dahil makapangyarihan din yung mga panlaban ng kalaban, kinakailangan nilang tumawag sa sentro. Para yung sentro magpapadala ng airstrike na bobombahin yung lokasyon ng mga kalaban. Kaya nananalo yung mga sundalong frontliners because of the superior firepower of our command center. Is air support. Mga kapatid, ganun din tayo bilang mga foot soldiers. You need the air support of God. You need His superior firepower. Don't go to this spiritual battle alone. Please. Live every moment of every single day aware that He is present, that you are present before Him, that He is mighty in your prayers. Ephesians 6:18 tells us, pray in the Spirit at all times and on every occasion. Stay alert and be persistent in your prayers for all believers everywhere. Luke 18:1. One day, Jesus told His disciples a parable to show that they should always pray and never give up. Napakahalaga ng panalangin. Ang Panginoong Jesus nag-compose pa ng isang parabola para lang turuan ng mga disipulo kung gaano kahalaga ang panalangin. Ang tanong, natuto ka na ba? O natutulog-tulog ka pa rin sa mga oras ng panalangin? Tingnan niyo po ang sabi ni Paul sa Philippians 4:6. Sabi niya, be anxious for nothing, but in everything by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Present your request to God. Now this leads us to our second point. Be missional in your intercessions for pastors and preachers. Verses 3-4. Kung mapapansin nyo, hinabaan ko ng todo yung point number 1 dahil yun ang pinaka-importante.
Pero yung mga susunod na points, medyo mas maiksi. Diba? Kasi naman, na-provide na natin yung skeleton ng ating discussion. Pero ang sabi ni Paul sa verses 3 and 4, at the same time, pray also for us that God may open to us a door for the word to declare the mystery of Christ, on account of which I am in prison, that I may make it clear which is how I ought to speak. Yan po ang sabi niya sa verses 3 and 4. Now, Paul requested the Colossians intercession for two matters. To pray that God would give him opportunities for evangelism, and that when this came, he would be able to present the gospel as clearly as he should. That's verses 3 and 4. Church, Paul was more interested in getting the gospel out than he was in getting himself out of prison. Napansin niyo ba? He requested prayer for an open door of opportunity to preach the gospel and declare the mystery of Christ, that the Jews and the Gentiles can receive the gift of salvation. Alam niyo ba kung nasan si Pablo nung sinulat niya itong liham sa mga taga-Colosas? I'm sure binanggit na sa inyo ni Pastor Joey, nakabilanggo siya. Ang tawag dito, prison epistle. Prison epistle. Pero tignan nyo, habang siya'y nakakulong, anong pinagpe-pray niya? Alam niyo mga kapatid, kung ako makulong, huwag na waloobin ng Panginoon. Diba? Malamang may pagpe-pray ko, alam niyo kung ano? Makatakas ko doon sa kulungan. Tuwang-tuwa ako dun sa mga pelikula, yung mga cowboy movies, kung saan nakulong yung si Tonto, tapos pupunta si Lone Ranger, itatali niya yung tali ng kabayo niya doon sa rehas ng kulungan, tapos biglang papaluin niya yung kabayo, biglang mawawasak yung dingding ng kulungan, makakatakas yung kanyang kaibigan. Ang saya-saya. Wish ko lang pag nakulong ako, ganun ang gawin niyo. Itakas niyo ko. Pero ibang klase si Pablo, mga kapatid. Hindi siya humiling sa mga taga-Colosas na tulungan niyo ako makatakas mula dito. Anong hinihingi niya? Ipag-pray niyo ako. Na sa kalagayan ko ngayon habang nakakulong, mabigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon na maibahagi ang ebanghelyo sa mga taong makakasalamuha ko dito. Ibang klase talaga to si Pablo. Ibang klase. Kaya nga, idol ko yan bukod kay Jesus. How can he be like this? Ang natural na tendency natin, naisin na makalaya. Pero siya hindi. Bakit? Malinaw sa isip at puso niya na yung kanyang pagkakakulong ay hatid din ng Panginoon sa buhay niya. Mga kapatid, ano ba yung mga misfortune? Ano ba yung mga masagwang mga pangyayari sa buhay mo na iniisip mo, sumpa? Pero actually, blessing ng Diyos. Para magamit kanya sa kanyang kaluwalhatian, magamit kanya sa paglawak ng kanyang gawain, at magkaroon ka ng mas malalim na fellowship sa kanya. Madalas mali ang interpretation natin sa mga nangyayari. Akala natin dahil may problema, talo na tayo ng dyablo. Hindi natin naintindihan ng ating Panginoon ay sovereign. Ibig sabihin, walang makakalampas sa kanyang paningin. Pag pinermit niya ang isang bagay, ibig lang sabihin nun, may purpose siya para doon. Importanteng tanungin natin kung ano yun. Naunawaan ko, masakit yung matanggalan ng trabaho, tapos makakusahan ka ng mga bagay na hindi mo naman ginawa. Nandun ako, masakit yung pagbintangan ka na hindi ka naging tapat sa asawa mo. Masakit yung pagbintangan ka ng magulang mo na nagpabaya ka sa pag-aaral. Masakit akusahan ka ng mga hindi totoo. Pero posible kaya na maski yung mga pagsubok na pinagdadaanan mo ay tinadhana ng Diyos para makita mo ang pagkilos niya sa buhay mo, kapatid? Posible kaya? Huwag mong tuldukan ang buhay mo. Ano bang mga pagsubok ang pinagdadaanan mo? Ano bang mga kasalanan ang kinasadlakan mo? Ano bang putik at burak yan? Hahanguin ka ng Diyos kasi doon siya pinakamahusay. Baguhin ang mga taong wala ng kapag-apag-asa, mga kapatid. Tumingin kayo sa akin ng mahusay, mga kapatid. Look at me. You're looking at a person
who is the foremost of sinners, and yet the Lord redeemed me from the pit of sin. Yun ang katotohanan. Alam niyo bakit hindi ko makuhang magmalaki? Kasi tuwing tinitignan ko ang aking nakaraan, naalala ko kung gaano ko hindi karapat-dapat sa Diyos. Pero salamat, yun din ang ginagamit ng Panginoon para panatilihin ako sa piling niya at presensya niya. May mga nangyayari sa buhay mo na tingin mo hindi maganda, hindi tama, masagwa, pangit, na actually inalaw ng Diyos. Pasalamatan mo na siya. At hanapin mo yung mga pamamaraan para maluwalhati ang Panginoon. Kasi hindi naman nakakalampas sa pananaw ng Panginoon yung sitwasyon mo. Now, take a look at Paul once again. It was more important to Paul that he be a faithful minister than to be a free man. It is worth noting that in all of Paul's prison prayers, his concern was not for personal safety or material prosperity, but for spiritual character and to see God's glory. Napansin nyo ba? Hindi siya katulad natin na nagpe-pray, Lord, i-bless mo ako. Now na. Hindi natin siya katulad na nagpe-pray na, Lord, gusto ko ng kotse, yung red. Hindi mga ganun ang pinapanalangin niya, kundi ano ang kalooban ng Panginoon. Ang kaluwalhatian ni Kristo. Tanungin kita, kailan ko huling nanalangin ng kaluwalhatian ni Kristo? Lalo na yung kaluwalhatian ni Kristong maglalayo sa iyo sa mga sarili mong ambisyon. Mas ninais mo na ba yon kaysa sa minimit-himit mong tagumpay? How strange that Paul would want God to help him to do the very thing that had caused his arrest in the first place. Kaya nga siya na-aresto, kaya nga siya nakulong. Bakit? Preach kasi siya ng preach. Kung babalikan niyo yung kasaysayan, yun ang dahilan. Tapos ngayon humihiling siya na bigyan siya ng pagkakataong mag-preach pa rin. Kamate! Bakit naman ganun? Kasi yung heart niya tama sa harapan ng Panginoon. Paul asked for the ability to proclaim the message as clearly as he should. In other words, he wanted to be able to reveal the mystery so that many could hear and believe. This was his compulsion. He had been called to preach just like you and me. Don't make a mistake, you are called to preach the good news. At nakikiusap po ako sa inyo, utang na loob, huwag niyo na pong sabihin na, ako mag-share ng gospel. Wala sa Bible yung sharing ng gospel, meron preaching. You preach the word. Meaning, whenever you open your mouth to speak the gospel, you speak it from the vantage point of authority. Always. I challenge you. Kung sa tingin nyo, mali ako, I challenge you, look for a single verse na magsasabi sa inyo, ganun ang style dapat ng Bible communication. No. Preaching lang sinasabi ng Scripture. Wala nang iba. And it must always be done from the vantage point of authority. Now, this is a reminder for all of us, brothers and sisters, that Christians must pray for pastors, missionaries, and for themselves. That God would open doors with unbelievers so that they will hear the gospel of Christ. Kailan yung huling pinag-pray yung inyong resident pastor? Pinag-pray nyo ba actively si Pastor Joey? Na makapakinig siya mula sa Panginoon? Na magamit siya mightily to proclaim the gospel to the people of Guagua and Lubao? O baka naman audience tayo, nagmamasid, tinitignan, nire-review yung performance niya. You need to be engaged. You need to join him in his ministry. And the first step to join him is by diligently praying for your pastor. Don't make a mistake. You need to pray for your pastor. Pag ginawa mo yun, nagiging kang involved sa ministry niya. Now, Paul often requested prayer. Makikita niyo yan sa Ephesians 6:19, Romans 15:30, 1 Thessalonians 5:25. But then I would like to ask you, do you pray for your pastor?
Please pray that your pastor would have the courage to preach with freedom. Kahit pogi yan, may mga kumakalaban dyan. Okay? Ipanalangin yung ingatan siya ng Diyos. Na magawa niya ng tama yung ministry niya. Na hindi siya matuksong gumanti sa mga taong nananakit sa kanya. Na may pakita niya yung attitude ni Christ sa lahat ng sitwasyong kanyang pinasasadlakan. You as a church member can assist your pastor in the preaching of the word by praying for him. Never ever say to your pastor, well, Pastor Joey, the least I can do is to pray for you. What? The most you can do is to pray for him. Dagdagan nyo na rin ng love gift. Pero the most... Sumusobra na yata ako. Elder Romy, sumusobra na ba? Ha? The most you can do is to pray for your pastor. Huwag mo maliitin yung panalangin kasi yun ang pinakakailangan ng mga naglilingkod. As he preaches the message, pray that the Spirit will give him freedom of utterance and that the word will reach into hearts and minds in a powerful way. Dahil kayong manalangin na maging epektibo yung kanyang mga salitang binibitiwan sa harapan ng kongregasyon. Sabi ni Paul kay Timothy sa 1 Timothy 2 verse 1, First of all then, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people. Lalo naman, include niyo naman dyan yung mga workers ninyo. Yung inyong prayer leader, presider, hindi yung nagko-comment ka lang, ay, hindi nakahanda. Ay, hindi tama yung salitang binitiwan. Ay, wala sa tono yung pagkanta. Huwag kang audience. Prayerfully participate in the act of worshiping the Lord. Hebrews 13:18 tells us, pray for us, for we are sure that we have a clear conscience, desiring to act honorably in all things. Yung mga manggagawa, song leader man yan, presider man yan, technicals man yan, o ano man ang ministry niyan, deacon man yan or elder, mga kapatid, ang nais niyan maglingkod sa Diyos. Tulungan nyo sila. Kung hindi nyo kayang aktual na kumilos, ipanalangin nyo man lang at least. Philippians 1:19, For I know that through your prayers and the help of the Spirit of Jesus Christ, this will turn out for my deliverance. Malinaw kay Pablo na makapangyarihan ng panalangin, mga kapatid. Ang tanong, naniniwala ka bang makapangyarihan ng panalangin? Ikatlo, third point, conduct yourselves wisely and witness for Christ opportunely. Verse 5. Ang sabi ni Pablo sa verse 5, walk in wisdom toward outsiders, making the best use of the time. Listen and listen well, GCF Pampanga West. Concerning the Colossians' relationship to unbelieving outsiders, Paul commanded the use of wisdom, Greek Sophia, as most essential. Pag tayo daw nakikipagtalastasan, nakikipagmabutihan sa mga hindi mananampalataya, kinakailangan daw tayo ay wais. Magpakawais ka, kapatid. Essential yan. This involves living life in the light of God's revelation and then applying this knowledge to specific situations in life. Ano ba yung wisdom? Hindi po pareho yung wisdom and knowledge. Yung iba na pagkakabaliktad nila yan eh. Yung knowledge is a body of information. Kaalaman, yung knowledge. Yung wisdom, ano yon? The application, proper application of knowledge. Wisdom involves properly evaluating circumstances and making godly decisions. Believers are to exhibit a carefully planned, consistent, righteous Christian life according to Dr. John MacArthur. Kinakailangan daw ginagamit natin yung knowledge. Pinuput natin to good use. Pag ginagamit daw natin yung knowledge, ang tawag doon, wisdom. Okay? Now, if those who profess to be Christians live their public lives as fools before outsiders, the outsiders will malign the faith and reject the gospel. Nakikiusap ako sa inyo, GCF Pampanga West.
Pag tayo-tayo lang, okay lang yung mumula-mula lang. Okay? Pero sa harapan daw ng mga hindi mananampalataya, dapat smarte ang isang Kristiyano. Smarte, magpaka-smarte kayo. Huwag niyong papayagan na maging mababa ang tingin ng mga hindi mananampalataya sa iyo bilang Kristiyano. Kasi ang pamanhik sa atin ni Pablo, isang tulay yan para mai-reject ng mundo yung ebanghelyong hatid-hatid natin. You cannot separate the messenger from the message. If you, the messenger, is disqualified, what will happen to the message? Of course, it will come to naught, mga kapatid. Kaya nga nakikiusap ako sa inyo, huwag mumula-mulala sa harapan ng unbelievers. Mag-ingat kayo sa inyong social media, kung ano-anong social media ninyo, kung ano-anong mga pinopost. Ano bang ibig sabihin ng foolish kayo in front of the unbelieving world? When you run after wealth, not knowing the Lord's will for you. That is foolish. Pag nakita yan ng mga tao sa sanlibutan, mawawalan ng respeto sa iyo. Ikalawa, when you fail to be committed to the work of the Lord, isipin ng mga di mananampalataya, hindi naman totoo yung paniniwala niyan religion lang yan. Fellowship for convenience. Hindi compelling yung faith. Mag-ingat, mga kapatid. Don't act like fools in front of the unbelieving world. If believers live wisely, the watching world will see the power of God at work in them and shall be willing to hear the gospel. Mga kapatid, napansin nyo ba? Gustong-gusto natin pakinggan yung mga taong alam din yung naghanda ng sasabihin nila. Gustong-gusto nyo pakinggan yung mga taong malinaw na unawaan nila kung ano kanilang sinasabi. Pero yung mga mumula-mulala, naiinis kang pakinggan, nabibuisit ka pa, ganito itong teacher ko. Meron kong ganun teacher nung araw. Teacher pa mo, pero sabi niya, anta-acid. Anta-acid yun, hindi anta-acid. Pero dahil, malit na bagay naman yun, mga kapatid. Diba? Kaya lang nabuisit ako nung araw kasi, teacher na nga, ganun pa. Mali-mali, bale-balentong yung kung anong mga tinuturo niya. So, tayo sa ating buhay Kristiyano, pakatiyakin natin, nakahanga-hanga tayo. Mag-ayos ng sarili. Nakita nyo naman yung inyong pastor at yung asawa ng inyong pastor, laging presentable. Hindi aksidente yan, mga kapatid. Talagang sinasadya yan para maging handa na humalubilo sa mga tao, maging handa na ibahagi ang ebanghelyo ni Kristo. Nakakahiya naman kung si Pastor Joey mag-i-evangelize yung short na pang-basketball, nasaksakan ng laki, anong tawag sa ganon? Tokong, no? Tapos yung kanyang sando may butas dito sa dibdib. Tapos si Sister Sylvia kasama niya na ang buhok ay 6 layers. Diba? Ang hirap paniwalaan, di ba? Kaya nga lagi nag-aayos, maski ang inyong lingkod. Akala niyo ba komportable na ka ng ganito? Ang init-init kaya. Lalo na, ang dami-dami ko ng taba. Ang hirap. Pero bakit natin ginagawang maging presentable? Alang-alang sa ebanghelyo ni Kristo. Sa tingin nyo, yung presider ninyo, enjoy na magbarong? Ano kayo? Ginagawa lang niya yan para maging presentable sa inyong paglilingkod sa inyo. Yun yung realidad, mga kapatid. So wag tayong magmukhang kawawa sa harapan ng mundong ating ginagalawan. Para maging presentable ang ating mensahe. Listen and listen well. You can never separate the message from the messenger. Do not allow unbelievers to disqualify you as a messenger. Because if that should happen, your message will be unimpressive. Hindi mapakikinggan ang mensahe mo, kapatid. Now, what does it mean to walk in wisdom? For one thing, it means that we are careful not to say or do anything that would make it difficult for people to receive the gospel. Kailan ka wise? Pag namumuhay ka sa isang paraan na pinagagaan mo para sa mga unbelievers tanggapin ang ebanghelyo ni Kristo. Doon ka wise.
Kapatid, a wise Christian will always give outsiders enough reasons to believe in Christ. Now ask yourself, are you giving the people around you enough reason to believe in Christ, your Master? Nakikita ba sa'yo yung reason to believe the Lord? O baka mas ikaw, hindi naman sigurado sa faith mo. The Greek word translated as time, kairon or kairos in Greek, probably implies the opportune time as it does in some other places. This is the opportunity or the prospect to bring others into a Christ-centered life. Tuwing may mga pagkakataon, hatid ang Ebanghelyo ni Kristo, mga kapatid, redeem the time. Ano bang ibig sabihin ng redeem the time? Make the most of the time. It means buying up the opportunity. Buying up the opportunity. This is a commercial term and pictures the Christian as a faithful steward who knows an opportunity when the opportunity arises. Sabi ng tatay ko nung araw, anak, pag merong opportunity na lumutang sa harapan ng buhay mo, grab it by the hair and never let go. And I would like to suggest the same thing to you. Pag merong opportunity, grab it by the hair. Do not let go. Take a hold of the opportunity and then preach the good news to the people around you. Believers are to make the most of every opportunity to share the gospel with outsiders. Ephesians 5:15, look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. So, kailan ka wise? When you understand what the will of the Lord is. Anong formula para malaman mo yung will ng Lord? Romans 12, do not conform to the pattern of this world any longer, but be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Romans 12, 1 and 2. Now, we are up to our last and final point. Discourse with grace and sense, ready to defend the faith. Verse 6. At bang sabi ni Paul sa verse 6, let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person. Mga kapatid, Paul transitioned from discussing the Colossians' walk to their talk. His goal was to guide his readers towards speech that was consistent with their actions. Verse 6. Now, the most important thing to keep in mind regarding the Colossians' practices involved their speech. Speech most effectively expresses what is inside the believer. Ang sabi nga sa Bible, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya nga, pagbantayan niyo yung mga bibig ng mga tao. Kasi usually, sinasabi nila, yung laman ng kanilang puso. Kaya nga, pag meron sa church, pag nagugulat kung ano-anong parte ng katawan ng binabag, ay! Alam mo na kung anong laman ng kanyang puso, yun. Kaya mag-ingat kayo pag nagugulat kayo. Bakit? Lumalabas kung anong laman ng inyong puso. Now, the Christian speech should mirror the gracious character and conduct of his or her God by demonstrating love, humility, patience, and grace. Dapat daw with salt yung ating conversations. Salt most likely represented both sense and charisma. Pag tayo daw ay nakikipagkwentuhan, nakikipag-usap, dapat may sense. Huwag kayong makipagkwentuhan nang walang sense ang pinag-uusapan. Okay? Kailan ng sensical ang topic? Pag ang pinag-uusapan nyo, tao lang. Okay? Kung sino may pinakamagandang damit. Kung sino may pinakamahabang pilik mata. Kung sino magandang tabas ng kilay. Kung sino nakakalat ang ilong sa kanyang mukha. Utang na loob naman. Little things yung mga yan. Ano yung mga big things in life when you talk about ideas? When you talk about ideas, how to move the gospel of Christ from here to there, from point A to point C. Kapatid. So please preoccupy with yourself with big things. Huwag yung mga small talk. Sanay na sanay tayo, tuwan-tuwa tayo pag small talk eh. Ha? Doon sa church namin sa San Fernando, nainis na ako makinig doon sa ilang mga ginang
Linggo-linggo pinag-uusapan, lumpiang Shanghai. Hindi na natapos ang usapan tungkol sa lumpiang Shanghai. Ilang klaseng lumpiang Shanghai bang pwede mong gawin? Ha? Hindi na natapos. Di ba tayo mag-uusap tungkol sa Ebanghelyo? Kung paano isusulong ang iglesia patungo sa tagumpay nito? Bakit laging lumpiang Shanghai? Mga kapatid, hindi naman masama mag-usap tungkol sa ulam. Lalo na gantong oras, nagugutom na ako. Masarap. Kaya lang McDonald's dito. Ibang food trip dito, no? Hindi naman masama na mag-usap tungkol sa pagkain, pero huwag naman masyadong preoccupied sa mga peripheral things like that. Okay? Paul is probably not speaking here of preaching the gospel, but of general conversation. General conversation. Gracious speech is kind and courteous. Effective speech is interesting as opposed to boring and invites meaningful interaction. Mga kapatid, baka hindi nyo na-gets, uulitin ko lang. Kailan kayo gracious in your speech? When you are courteous, when you are kind. Pag makikipag-usap kayo, lalo sa mga unbelievers, please be kind. Huwag judgmental. Maiksi lang ang buhay, mananakit ka pa ng kapwa? Huwag naman. Kung makapanakit ka, tiyakin mo na hindi sinasadya. Huwag mong sadyain. Diba? Hindi mo business magpulis ng buhay ng iba. Yung like ka naghahanap ng pagkakamali ng mga tao nakapaligid sa inyo, hindi ko gustong tabas ng buhok nito. Bukas bibili ako ng pamada, pang tapal sa ulo niya. Ano ba? Pakialam mo, gusto niya ng ganun. Mga kapatid, hindi tungkol sa gospel itong fourth and final point. General conversation lang ito. Kaya nga ang pinamamanhid ni Pablo sa inyong mga general conversations, maging kind naman kayo, maging gracious, maging appreciative, and please lang, ito yung number one, be courteous. Maging magalang. Paulit-ulit kong narinig sa mga GCFers, respeto ko lang siya, kung respeto na siya. He must earn my respect, mga kapatid. We don't respect people because they are respectable. We respect them because we are. Mandato ng isang Kristiyano na kahit na sino, kahit na oogag-oogag pa yan, nirespeto mo. Hindi dahil karespeto siya, kundi dahil karespeto ka. Isa kang Kristiyano, iba dapat ang kilos mo. Sabihin mo sa katabi mo, Kristiyano ka, dapat iba ka. Amen. Ha? Dapat iba. Sa pagwawakas ko, mga kapatid, in conclusion, how can we keep ourselves fully awake and alert in prayer? Maging kang mapagpasalamat. Bilangin mo yung mga blessings mo. Maniwala ka sa akin, pag binibilang mo yung blessings mo habang nananalangin ka, hindi ka aantukin. Okay? Maski sa preaching, bilangan mo yung mga blessings, yung mga magagandang points. Oras na nagkamali kang bilangin kung ilang beses tumalsik yung laway ni pastor, ay mag-uumpisa ka ng antukin. Okay? Now, how can we remain watchful during our quiet time with the Lord? I-timing mo naman yung prayer mo sa mga panahon na nakatulog ka. Kung talagang hirap na hirap kang mag-pray sa gabi, hindi gawin mo sa umaga. Ganun lang kasimple. Kung kailan fresh yung mind mo, huwag mong pilitin sa gabi kung talagang inaanto ka ng gabi. Lagyan mo ng konting diskarte, kapatid. Now, how can we be involved in the ministry of our pastors and missionaries? By praying for them. Please, pray for your pastor. Kung ito lang ang matatandaan nyo sa mensaheng ito, okay na. Kasi oras na matutunan nyo ipag-pray ng totoo yung pastor ninyo, maniwala kayo sa akin, magiging matugumpay kayo bilang isang katawan ni Kristo. Mahalagang kino-cover natin sa panalangin yung mga manggagawa ng Diyos. Para hindi sila matukso, hindi sila magkamali, at magkaroon ng open door to declare faithfully the gospel of Christ. Now, what benefits do we derive from interceding for them? Alam niyo ba, pag pinagpe-pray niyo yung pastor ninyo, kayo nabibiyayaan. Una, binu-bless kayo ni Lord. Ikalawa, napapansin nyo nagiging mas mahusay na si pastor kaysa dati. Epekto ng sama-sama nating pananalangin.
Now, what are the characteristics of a Christ-centered speech? Kailan ba Christ-centered ang ating speech? Pag tayo ay kind. Pag nakikita yung respect. Pag yung mga attributes at characteristics ni Christ nakikita sa ating mga pananalita. Si Kristo nga eh. Alam niyo ba kung sino lang yung kinagalitan ni Jesus? Hindi naman yung mga makasalanan eh. Yung mga pariseyo, yung mga mapaghusga, yun ang pinagagalitan niya. Yung mga makasalanan, pinagagaling pa nga niya eh. Tinatawag pa nga niya eh. Sabi pa nga niya, I've come to, go to the sinners. So, huwag tayong masyadong isip na kinakailangan perfecto ang buhay mo para maging karapat-dapat ka kay Lord. Anong mga truths ang matutunan natin dito para sa apologetics? Mga kapatid, please lang, i-memorize nyo na yung ABC of salvation. A, admit that you're a sinner. B, believe in the Lord Jesus Christ. C, ano nga ba yung C? Ha? Ano? Commit your life to Him. Okay? Pasensya na kayo ha, Lordship gospel yung alam ko. Hindi easy believism. Okay? Kaya yun yung ending ng C, mga kapatid. Kinakailangan ng repentance. Admit that you're a sinner. Kinakailangan ng faith, believe in the Lord Jesus Christ as your Savior and sin bearer. And then C, commit your life to Him as your Lord. Yun po yung ABC. Pwede nyo gamitin yung John 3:16. O di kaya yung John 1:12-13. O kahit anong verse na favorite ninyo. Ang importante, mag-participate kayo sa ginagawa ng Diyos para palaguin ang simbahang ito. Mga kapatid. Natutuwa ako, kaninang dumating ako, akala ko ilang pirasong tao lang ang dadatnan ko, pero nagdatingan din kayo sa wakas. Diba? Salamat, nandito kayo para sambahin si Kristo. And I really praise the Lord for your life. Our message for today can be summarized into 4 practical applications. Number 1, letter A, always pray steadfastly with gratitude toward God, verse 2. Number 2, letter B, be missional in your intercessions for pastors and preachers, verses 3-4. Number 3, letter C, conduct yourselves wisely and witness for Christ opportunely, verse 5. And finally, letter D, discourse with grace and sense, ready to defend the faith, verse 6. Finally, let us all seek to know Christ more. Here at GCF Pampanga, we are in the ministry of knowing Christ deeply and making Him known widely. To God be all the glory. Let us pray. Father God, thank you for allowing us to reflect on your word. Thank you for giving me the grace to preach your word. Lord, we welcome your ministering spirit. Empower us, Lord, to be blessed by your word. Empower us also to bring your word to the people. Thank you so much. We bless you. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hindi ko lang po kayo na makikita mo po muna kayo sa tawagin ko rin po si Ate G. Ward po para kayo po ay may panalangin at ako natin ng Pastor Joe.